Narinig mo na ba ang teorya na ang Mesaya ay ipinako sa krus sa panahon ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura? Kahit umabot pa raw hanggang Abib 20, may ilan na nagsasabing siya ay nakulong ng ilang araw. May iba naman na nagsasabing halos 1 linggo ang inabot ng paglilitis. Mukhang kapanipaniwala ang kanilang mga paliwanag, pero may problema. Kamakailan ay may mga video at post na kumakalat na sumusuporta sa Saducean na timing ng kapistahan ng mga unang bunga at sa pagbibilang ng kapistahan ng mga 7, pagkatapos ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Higit pa rito, itinuturo nila na ang huling hapunan ng Mesaya ay naganap sa gabi mismo ng Paskwa, na ang Mesaya ay nakulong sa loob ng 5 araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura, ipinako sa krus sa ika-6 na araw ng kapistahan, o Abib 21, at ang Sabat na sumunod ay ang ika-7 araw ng kapistahan sa Abib 22, ito daw ay annual Sabbath, at hindi weekly Sabbath. Para sa isang taong hindi gaanong pamilyar sa Biblia, kasaysayan, mga kaugalian, at koneksyon ng mga pagdiriwang sa Biblia, maaaring ito ay mukhang kawili-wili at dramatic. Imagine kung ang buong sakripisyo ng Mesaya ay sumasaklaw sa buong kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Parang angkop at isipin na siya ang tunay na kahulugan ng tinapay na walang lebadura, ang tinapay ng kapigatian o bread of affliction. Ngunit ito ba ay ayon sa Biblia? Tugma ba ito sa Hebreyong kasulatan? Umaayon ba ito sa mga salaysay ng mga Messianic writings? Alamin natin. Ang pangunahing dahilan ng kanilang confusion ay ang maling pagkaunawa sa Luke chapter 22. Sa verse 1 ang sabi ay, ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskwa, ay nalalapit na. Sa verse 8, dumating ang araw ng tinapay na walang lebadura, na dapat patayin ang kordero ng Paskwa. Sa verse 11, humayo kayo at ihanda ninyo ang Paskwa para sa atin upang tayo ay makakain. Sa verse 13, sinasabi sa iyo ng guro, na saan ang silid na kakainan ko ng Paskwa kasama ang aking mga alagad. Kaya parang ang Passover lamb tuloy ay pinapatay at kinakain sa araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Dahil dito, naniwala sila na ang Mesaya ay kumain ng huling hapunan sa mismong gabi ng Paskwa, na ginaganap tuwing Abib 14. Ngunit nagdulot ito ng problema. Sapagkat ang Mesaya ay inaresto sa gabing iyon at ang sumunod na araw ay parehong weekly at annual Sabbath. Ito ang Abib 15, hindi ito angkop na araw para sa pagpapako sa Mesaya, dahil iniiwasan nga ito ng mga priests. Kung isa sa alang-alang din ng 3 araw at 3 gabi na tanda ni Jonah, hindi ito aangkop kung ang Last Supper ay sa araw ng Paskwa at ang bilang ng 3 araw ay magsisimula sa araw ng kapistahan na tinapay na walang lebadura, dahil ito ay araw ng Sabbath at ang mga sumunod na araw ay bahagi ng mga kapistahan. At ang first day of the week ay matatapat sa Abib 18. Kaya gumawa sila ng sariling mga teorya upang lutisin ang problemang ito. May isang naunang teorya, na nagsasabing hindi isinagawa ang pagpapako sa krus kinabukasan agad, pagkatapos ng huling hapunan, dahil iyon ay isang high day Sabbath. Ang sumunod na araw ay hindi rin angkop para sa pagpapako sa krus sapagkat iyon ang araw ng wave shift offering. Kaya ang Abib 17 at mga sumunod na araw ang itinuturing nilang posibleng mga petsa. May ilan na naniniwalang naganap ito sa kalagitnaan ng week, lalo na yaong sumusunod sa planetary week at naniniwalang ang araw ni Saturday ang palaging weekly Sabbath. Ito ay pabor sa mga naniniwala sa pagpapako sa araw ng Miyerkules. Ngunit ang problema rito ay ang susunod na araw ay dapat sanay isang Sabbath, na hindi naman nangyari sa ganitong timing. Kaya may ilan namang nagmungkahi ng Huwebes na pagpapako sa krus. Kung ang Sabado ay tumapat sa Abib 15, kung gayon ang Biyernes ang magiging Sabbath ng ika-7 araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura na para sa kanila ay tila perpektong tumutugma. Dahil ang susunod na araw ay ang weekly Sabbath at magaganap na ang resurrection bago pa dumating ang first day of the week. Ngayon, may isa na namang teorya.
Hiniram nila mula sa mga Kristiyano ang paniniwala na ang huling hapunan ay ginanap sa araw ng Paskwa, at ang pagpapako sa krus ay nangyari sa loob ng linggo ng kapistahan bago ang ikapitong araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura o Feast of Unleavened Bread, o FUB, at pagkatapos ay isinama nila ito sa lunar calendar na Lunar Week ang gamit. Ang alternatibong teoryang ito ay isang mas mahabang timeline ng Passion Week. Dahil nga sila ay naniniwala na ang Last Supper ay naganap sa araw ng Passover o Abib 14. Ayon sa teoryang ito, ang Messiah ay ikinulong noong Abib 15 dahil walang gawaing pinahihintulutan sa araw na iyon, kaya't malabong naganap ang mga paglilitis at pagpapako sa krus sa araw na iyon. Binibigyang diin nito na ang mga paglilitis at paglipat kay Messiah, mula sa harap ng mga chief priests, papunta kay Pilato, pagkatapos kay Herodes, at pabalik kay Pilato ay hindi maaaring magawa sa loob lamang ng ilang oras mula madaling araw bago sumikat ang araw ng Abib 15. Ayon sa kanila, hindi ito kayang matapos kahit sa loob ng isang araw. Kaya't kanilang iminungkahi na ito ay isinagawa sa loob ng ilang araw sa panahon ng mga araw ng tinapay na walang lebadura o Days of Unleavened Bread, o DUB. Subalit ang sinasabi nila na ikinulong muna ng isang araw ang Messiah ay walang talata na batayan na mababasa sa Biblia. Ayon pa sa teoryang ito, si Messiah ay dinala kay Caiaphas, kay Pilato, kay Herodes, at pabalik kay Pilato sa magkakaibang araw. Si Messiah ay dinala daw sa harap ng mga chief priests at ni Caiaphas upang litisin sa araw ng Abib 16 na siyang second day ng Feast of Unleavened Bread. Ang unang pagharap daw kay Pilato sa kanya ay isinagawa sa araw ng Abib 17, na ikatlong araw ng kapistahan. Si Messiah ay dinala daw sa harap ni Herodes sa araw ng Abib 18, na siyang ikaapat araw ng kapistahan. Ang ikalawang pagharap kay Pilato at paghatol ay naganap daw sa araw ng Abib 19, na siyang ikalimang araw ng kapistahan. Pagkatapos, si Messiah ay ipinako sa krus sa araw ng paghahanda, bago ang high day ng ikapito at huling araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura, na isang araw na walang gawain at bawal magtrabaho. Kaya ang Abib 20 daw ang araw ng pagpapako sa krus, na siyang ika-6 na araw at araw ng paghahanda daw para sa Sabbath ng Feast of Unleavened Bread. Ang kanyang pagkamatay ay minadali dahil paparating na ang High Sabbath, sapagkat ang kasunod na araw ay ang huling araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Hindi rin daw agad na isagawa ang paglilibing dahil hindi sapat ang oras na natitira sa hapon upang mailibing siya. Marami daw dapat asikasuhin kaya halos buong gabi din ang inukol para sa paglilibing sa Messiah. Bilang pagtupad naman daw sa prophecy ng Sign of Jonah ay narito naman ang kanilang paliwanag. Ang unang araw at gabi daw ay ang Abib 20, na siyang preparation day para sa ikapitong araw ng kapistahan na pagdiriwang kinabukasan. Ito daw ang araw ng kamatayan at paglibing sa Messiah. Ang ikalawang araw at gabi daw ay ang Abib 21, na siyang high day Sabbath at ikapitong araw at huling araw ng kapistahan, ang Messiah daw ay nasa libingan. Ikatlong araw at gabi daw ang Abib 22, na siyang weekly Sabbath, at ang muling pagkabuhay bago matapos ang gabi. Kaya ito ang kabuuan at katuparan ng 3 days and 3 nights. Sa umaga ng Abib 23 daw, na siyang first day of the week, si Magdalena at ang iba pa ay bumisita sa libingan ng maaga sa umaga at natagpuan itong walang laman. Ito ay totoo na first day of the week ayon sa Lunar Week. Kaya napakaganda ng pagkakasunod-sunod. Sa paraang ganito ay nalutas nila ang problema sa Last Supper na naganap sa mismong gabi ng Passover, ang crucifixion bago ang High Sabbath ng 7th ng Feast of Unleavened Bread, ang Sabbath na natapos bago ang pagdalaw ng mga Maria, ang 3 araw at 3 gabi na tanda ni Propeta Jonah, at ang first day of the week na saktong natapat sa first day talaga ng Lunar Week. Mukhang perpekto, di ba? Ngunit suriin natin. Ang pagpapako sa krus ay nangyari bago ang hapunan ng Paskwa. Ayon sa John chapter 18, verse 28, ay hindi pumasok ang mga Hudyo sa bulwagan upang hindi sila madungisan at makakain pa ng Paskwa. Ibig sabihin, hindi pa nila kinakain ang Paskwa nang maganap ang crucifixion. Ito ay very early morning, halos may dilim pa.
Ang Passover lamb ay sa hapon papapatayin at sa gabi pa kakainin. Sa makatuwid, ang huling hapunan ay naganap bago ang araw ng Paskwa. Paano naman ang Paskwa na binanggit sa huling hapunan? Maraming paliwanag tungkol dito. May ilan na nagsasabing noong panahong iyon, hindi na kayang isagawa sa iisang araw ang pagkatay ng kordero ng Paskwa, kaya pinahintulutan ng mga Hudyo na gawin ito sa magkakaibang araw, gaya raw ng naitala ni Josephus, ayon sa kanilang pahayag. Ngunit hindi pa tayo kumbinsido sa paliwanag na iyon dahil mayroon pa ring mga tuwirang sagot mula mismo sa Biblia. Basahin nating muli ang verse 15 ng Luke 22. Sinabi niya sa kanila, matindi kong ninanais na makasalo kayo sa Paskwang ito kasama ninyo bago ako magdusa. Matindi ang pagnanais ng Messiah na makakain ng Paskwa kasama sila. Bakit pa siya magnanais kung nakain na niya ito? Ipinapahiwatig lamang nito na hindi niya nagawang kainin ang Paskwa noong taong iyon, sapagkat siya mismo ang magiging kordero ng Paskwa. Paano naman ang salaysay sa Luke chapter 22 na tila ang kordero ng Paskwa ay pinatay sa araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura? Sumasang-ayon tayo sa verse 1 na ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura ay tinatawag ding Paskwa, sapagkat kalaunan ay ginamit ang mga ito ng salitan. Ang totoo ang Passover Festival ay nag-uumpisa sa Abib 10 o 10th day of the first month pa lamang, ayon sa Exodus chapter 12. At ang month of Abib o ang buong first month ay tinuturing na festival month ng Passover. Kahit ang Pentecost ay itinuturing nga ng mga Jews na the long ending of Passover. Mahaba at malawak po ang Passover Festival. Kaya kapag may nabasa tayo sa Bible na Passover, lalo na sa kasulatan ng mga apostol, ay hindi nangangahulugan na Passover Day o Abib 40 na agad. Gayunman, ang salaysay sa verse 7 hanggang 13 ay kaduda-duda. Mapapansin iyon ng bawat seryosong mambabasa ng Biblia. Kapag may ganitong may difficulty sa pag-unawa ng Biblia, kailangan nating suriin ang iba pang mga talata sa Biblia at gamitin ng timbang at balanse. Ihambing ang espiritual sa espiritual. Subukan ang mga espiritu. Subukan ang lahat ng bagay. Saliksikin ang mga kasulatan. Wastong paghahati ng salita ng katotohanan. Ihambing ang mga talata. Kailangan na naaayon ito sa kautusan at tuntunin. Gamit ang mga prinsipyong biblical na ito, suriin natin ang katotohanan tungkol dito. Malinaw na ang Paskwa ay sa ika-14 na araw ng unang buwan, Abib 14, at ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura ay sa ika-15 araw, Abib 15. Pinatutunayan ito ng mismong unang Paskwa sa Exodus 12, verses 1 to 14. Malinaw din na ang Paskwa ay isang kapistahan ayon sa Exodus 12, verse 14, at ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura ay kasunod nito. Ang aktwal na pagkain ng tinapay na walang lebadura ay nagsisimula sa paglubog ng araw ng ika-14, Abib 14, at nagtatapos sa paglubog ng araw ng ika-21, o Abib 21, ayon sa Exodus 12, verses 15 to 20. Tandaan, hindi ito tungkol sa kung kailan nagsisimula ang isang araw o kung ang araw ay nagsisimula sa paglubog ng araw, kundi tungkol ito sa kung ano talaga ang nangyari sa paglabas mula sa Ehipto. Nagsimula silang kumain ng matzot o unleavened bread noong gabing iyon, ngunit ang unang araw ng kapistahan ay ang kasunod na araw sa pagsikat ng araw, na Abib 15 ayon sa Leviticus. Ang pagkain ng tinapay na walang lebadura ay nag-o-overlap sa Paskwa, na gabi ng Abib 14, ngunit ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura ay ang araw ng Abib 15. Ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura ay hiwalay na araw at hiwalay na kapistahan. Hindi umalis ang mga Israelita noong gabi ng Paskwa, Abib 14, sapagkat hindi sila pinahihintulutang lumabas sa gabing iyon, ayon sa verse 22. Malinaw na ang Paskwa ay ang kapistahan ng pag-alala sa pangyayari ng Paskwa sa Abib 14, at ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura naman ay ang kapistahan ng Exodus sa Abib 15. Naipakita natin mula sa Biblia na ang pagpapako sa krus ay naganap bago ang hapunan ng Paskwa sa gabi, John 18:28. Malinaw ito sa John 13, verse 1 na ang pangyayaring ito ay naganap bago ang kapistahan ng Paskwa. Ang ibang mga patutuo ng Biblia gaya ng sa Matthew, Mark, at Luke, na tinatawag na Synoptic Gospels o writings dahil sila ay halos pareho,
ay hindi naaayon sa Torah. Naipakita natin mula sa Torah na ang Paskwa at ang tinapay na walang lebadura ay dalawang magkaibang araw. Ang Paskwa ay sa Abib 14. Ang FUB ay sa Abib 15. Ang kordero ng Paskwa ay kinakatay sa hapon ng Abib 14 at kinakain sa gabi ng Abib 14. Ang pagkain ng tinapay na walang lebadura ay nagsisimula rin sa gabing iyon, Abib 14, ngunit hindi pa iyon ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura, sapagkat ang unang araw nito ay sa kasunod na araw, Abib 15. Ang araw at gabi sa Torah ay magkahiwalay, Genesis 1:14, kung paanong ang liwanag at dilim ay magkahiwalay, Genesis 1:4, at ang nag-uumpisa ang araw ayon sa Biblia sa sunrise. Ang sabihin na ang kordero ng Paskwa ay kinatay sa unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura ay hindi naaayon sa Torah. Sa makatuwid, ang patutuo tungkol sa huling hapunan sa mga synoptic writings, o ng Matthew, Mark, at Luke, ay hindi naaayon sa katotohanan ng Torah. May ilan na nagsasabing dapat isantabi ang posibilidad na ito ay bunga ng mga pagkakamali sa pagpapasa ng teksto, pagsasalin, at pagbabalangkas. Wala namang problema roon kung sakali, sapagkat maraming talata sa Biblia na pinagdududahan, nabago, o nadagdagan. Iyan ay mga katotohanang kailangan nating harapin. Pansinin na ang kanilang mga sinulat ay halata na hindi Hudyo ang sumulat dahil ipinapaliwanag pa kung ano ang Passover, ang pista ng tinapay na walang lebadura, ano ang mayroon dito, at kung kailan pinapatay ang Passover lamb. Hindi na yan ipapaliwanag ng isang Jewish writer. May posibilidad na isiningit lang ito bilang dagdag paliwanag ng mga naunang translator sa Greek at sa pagsalin-salin sa mahabang panahon ay nagmukhang kasama na sa talata na parang orihinal na kasama. Gayunman, hindi iyon ang pinagbabatayan at punto natin dito. Ang sinasabi natin ay dapat nating bigyan ng mas malaking timbang ang mismong mga salita ni Elohim sa Torah, hindi kung ang mga synoptic gospels ba ay mapagkakatiwalaan o hindi. May ilan ding nagsasabi na may iba't ibang uri ng kalendaryo noong unang siglo at si Messiah at ang kanyang mga alagad ay gumagamit ng ibang kalendaryo. Ngunit teorya lamang iyon. May nagsasabi rin na ang mga manunulat ng synoptic writings ay gumagamit ng verbal expressions ayon sa paniniwala noong unang siglo sa Jerusalem kung kailan may iba't ibang uri o araw ng Paskwa noon. Muli, isa na namang teorya iyon. Hindi tayo dapat umasa sa mga teorya. Ang dapat nating asahan ay ang mga salitang nakasulat sa Biblia na siyang tuwirang batayan ng katotohanan. Malinaw na ipinaliwanag ng Torah ang mga takdang panahon ng mga kapistahan ni Elohim. Ang John ay umaayon dito. Ang synoptic writings ay hindi umaayon dito. Iyon na iyon. Kung iniisip ng iba na mas marami ang synoptic writings bilang witness at nag-iisa lang ang John, nagkakamali sila. Dahil ang kakampi ni John ay marami din at mas nakakahigit at mas matibang pa. Ito ang Torah na mismong salita ng Elohim. Ganun lang po kasimple yun mga kababayan. Ang kanilang problema tungkol sa haba ng panahong kailangan para sa mga paglilitis at paglilipat kay Messiah sa iba't ibang awtoridad, kay Caiaphas, kay Pilate, kay Herod, at balik kay Pilate, ay hindi talaga isang tunay na problema kundi isang problemang likha lamang upang bigyang daan ang kanilang sariling teorya. Tingnan natin ang tungkol sa lokasyon, pagkakasunod-sunod, distansya, at oras ng paglalakbay. Sa panahon ng paglilitis kay Messiah, siya ay inilipat sa pagitan ng tatlong pangunahing awtoridad sa Jerusalem sa loob lamang ng ilang oras. Sa punong saserdoteng si Caiaphas kasama ang mga opisyal ng Sanhedrin. Kay Poncio Pilato, ang Romanong gobernador. Kay Herodes Antipas, ang tetrarca ng Galilea. At pagkatapos ay balik ulit kay Poncio Pilato. Ang lokasyon noon ng mga punong pari ay ang bahay ni Caiaphas. Karaniwang kinikilala ito malapit sa Upper City o Mount Zion, na sa kasalukuyan ay malapit sa Church of St. Peter in Golicanto. Ang lokasyon ni Poncio Pilato bilang Romanong gobernador ay ang Antonia Fortress, malapit sa Temple Mount. Ang lokasyon naman ni Herodes Antipas noong panahong iyon ay ang palasyo ni Herodes. Siya ay nasa Jerusalem para sa Paskwa. Mula sa bahay ni Caiaphas papuntang Antonia Fortress ay humigit kumulang 1 kilometro. Ang oras ng paglalakad ay mga 8 to 15 minutes.
Mula Antonia Fortress papuntang palasyo ni Herodes ay humigit kumulang 1.2 kilometro. Ang oras ng paglalakad ay mga 10 to 20 minutes. Mula sa palasyo ni Herodes pabalik sa Antonia Fortress ay aabutin muli ng mga 10 to 20 minutes. Ang kabuoang layo ng paglalakad ay humigit kumulang 3 kilometro na may kabuoang oras na mga 1 oras. Hindi ito nangangailangan ng 4 na araw. Kung ang Messiah ay inaresto ng hating gabi, mayroon pa silang 4 hanggang 5 oras para sa mga paglilitis at pagpapahirap bago mag-umaga sa pagsikat ng araw. Sa makatuwid, ang alternatibong teorya ng mahabang Passion Week ay hindi totoo. Sa makatuwid, ang teorya na ang huling hapunan ay naganap sa gabi ng Paskwa ay hindi totoo. Sa makatuwid, ang teorya na ang mga paglilitis at paglilipat ng Messiah sa pagitan ng mga pinuno mula Abib 16 hanggang Abib 19 ay hindi totoo. Sa makatuwid, ang teorya na ang pagpapako sa krus ay naganap noong Abib 20 ay hindi totoo. Sa makatuwid, ang teorya na ang pagkabuhay na mag-uli ay naganap noong Abib 22 ay hindi totoo. Ang araw ng unang bunga o ang alay na wave shift ayon kina Flavius Josephus at Philo of Alexandria ay Abib 16. Ito ay ipinapakita sa mismong pangyayari ng unang pagdiriwang ng Paskwa sa lupang pangako noong panahon ni Joshua. Dumating sila sa lupang pangako sa ika-10 araw ng unang buwan, iyon ay Abib 10. Ipinagdiwang nila ang Paskwa sa Abib 14. Ipinagdiwang nila ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura mula sa lumang ani kinabukasan pagkatapos ng Paskwa, Abib 15. At sa sumunod na araw, tumigil ang mana, sapagkat iyon ang araw pagkatapos ng Sabbath at inaasahan itong darating ngunit hindi dumating, at doon sila nagsimulang kumain ng mga unang bunga ng lupain sa taong iyon. Sa makatuwid, hindi totoo na ang araw ng pag-aalay ng unang bunga ay Abib 23. Ang huling hapunan ay naganap sa Abib 13, ang gabi bago ang Paskwa. Si Messiah ay inaresto noong gabing iyon at niliti sa kalagitnaan ng gabi at madaling araw. Lahat ng paglilitis at paglilipat ay naganap sa bahaging iyon ng gabi ng Abib 13. Pagsapit ng umaga, hinatulan ang Messiah ng kamatayan at ipinako sa krus bandang 9 a.m. Siya ay namatay bandang 3 p.m. Ang lahat ng ito ay maaaring mangyari sa loob ng isang gabi at isang araw. Sa makatuwid, ang alternatibong teorya ng mahabang timeline ng Passion Week ay mali. Ito ang nagiging problema kapag ang mangangaral ay kumukuha ng impormasyon mula sa mga Kristiyano. Ito rin ang problema kapag ang mangangaral ay umaasa sa sariling opinyon gaya ng, sa tingin ko, at, sa palagay ko hindi. Sa halip, dapat manatili sa malinaw na pahayag ng kasulatan. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at paki-suyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.